Good morning, listeners. I am here again, Charmaine Batiao, to give you a daily dose of world issue that we should be involved in. Today, we are to tackle another social issue in our society. Here in our segment, It's My World, It's My Care. Itong topic natin is very sensitive concerning the issue of same-sex marriage. A lot of articles and news have already been published and aired about this topic, and today we have a very special guest to give us a little peek sa point of view and say of the Christians about this matter. Our guest for today is the Church Administrator of Hosanna Great Commission Fellowship, Laguna. He is the School Administrator of Hosanna Technological School of Arts and Sciences, and he is a National 144 Leader of G12 Churches, Laguna. Siya din po ay member ng Kabuyaw for Jesus Movement, Coalition of Ministers of Christ International. So, let us welcome Pastor Ron Alan Q. Recto. Good morning, Pastor. Good morning. So now let us discuss what is the point of view of the Christians about same-sex marriage. Well, informed naman tayong lahat about the issue just last year, 2015, kung saan US already approved sa same-sex marriage. Ano po? So, Pastor, do you think it is okay for our country to approve same-sex marriage? On my personal point of view, hindi ko kasi masabi for all of the Christians all over the world. Kasi even yung isang malaking denomination, yung United Methodist Church, around 40% ng kanilang pastors and leaders are in favor. So it's just a matter of time na palagay ko ang kanilang denomination, kasi yan, every 4 years nagkakaroon sila ng votation about their doctrines, and isang issue na kanilang pinag-uusapan ay ang same-sex marriage. 40% ng kanilang pastors are in favor of legalizing same-sex marriage. Ngayon, kung ako naman yung tatanungin, kaya nga sinasabi ko na I'm not speaking in behalf. Kasi lahat sila, many are claiming to be Christians. Kaya I will have this as my personal point of view na ang aking basihan ay ang salita ng Diyos, ang Bible. Ngayon, ganito kasi yan. Our basis of our moral standards should be the Bible. Some people may say, bakit natin kailangan ng Bible to determine our morality? Kasi kung hindi sa Biblia manggagaling, saan ito manggagaling? Kapag ito ay manggagaling sa filosofiya ng sangkatauhan, magiging pabago-bago ito. Magkakaroon ito ng hindi iisang pamantayan. Maaring sabihin na ang moralidad ba ng tao kapag sa kanya lang binase, sa kanyang sariling pananaw ay baka gumawa na siya ng masama? Oo. Kung hindi sa Biblia manggagaling ang pamantayan ng mabuti at masama, mayroon tayong iba't ibang pamantayan ng mabuti at masama. Sa Russia and even in China, in China na lang, abortion is legal. And some countries or some people may say na yan ay masama. Pero sa kanila, hindi yan masama. Bakit? It is based on their philosophical point of view. Na sa kanilang sariling pananaw, ito ay mabuti. At walang Bibliyang magsasabi kung hindi ang kanilang binabasihan lamang ay kung ano yung sa palagay nilang mabuti. Ang Russia, ang China ay napakaraming taong pinatay for the sake of government stability. Kung babasihan natin ang kanilang napatay after World War II,
Mula World War II hanggang ngayon, kung iniisip natin na maraming napatay ang mga Germans noong panahon ng Holocaust, ay kung ikukumpara sa bilang ng pinatay ng China and Russia, 10 million ang bawat isa after World War II just for them to have government stability, parang walang kakwenta-kwenta yung ginawa ng mga Germans sa panahon ng Holocaust. Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Kasi sinasabi ng Biblia na ang lalaki ay itinakda para sa babae. Kaya sa aking palagay, ito ang nararapat. Bakit? Kapag tayo ay nag-imbento ng sarili nating pamantayan, katulad nito, ang sigaw ng LGBT community, love wins. Hanggat dahil mahal, ang pagmamahal daw ay walang pinipiling edad, walang pinipiling lahi, at wala ring pinipiling sexualidad. Kung ako ay lalaki, pwede kong mahalin ang aking kapwa lalaki. Kung ako ay babae, pwede kong mahalin ang aking kapwa babae. Okay. Yan yung kanilang pananaw. What if, ngayon, sinasabi, kung maisip ko rin kaya na ganito, sino rin naman ang nagsabi na pwedeng isa lang ang aking mahalin? Hindi ba pwede ako magmahal ng dalawa? Hindi ba ako pwede magmahal ng tatlo? Sinasabi ng LGBT community, kung nagmamahalan naman ng dalawang tao, kahit sila'y parehong lalaki, why not give them the chance and the privilege to be married? Now, what if meron ding 3 tao o 4 na tao na magsasabi na yun ang kanilang nararamdaman? Ako ay gusto naming magpakasal na 4. There is this article that I have read na sa Thailand, merong 3 lalaki na nagdesisyon at sa kanilang sinasabi, gusto naming makasal, kaming 3, kasi mahal namin ang kaming 3. No? Gusto namin 3 kami. So, that's one issue. O ngayon, sasabihin nila, kung pinayagan ninyo na ikasal ang lalaki sa lalaki, dahil sinasabi nga, love wins, at meron naman itong permiso ng bawat isa at gusto naman nilang dalawa, bakit hindi po pwede ngayon sa 3? Another issue. Merong isang article dito, merong isang nabasa ko rin ito. Merong isang kaso sa United States na nagdemanda ang isang nanay, dinimanda niya ang kanyang asawa. Dinimanda niya ang kanyang asawa, although ex-husband, kasi ang ginawa nito ni ex-husband ay kinasama niya ang kanyang anak na babae bilang ka-live-in partner. Paano ito nangyari? Nung naghiwalay ang mag-asawa, meron silang isang anak na babae. At maliit pa ito nung panahon na yon. Ngayon, nung lumaki na ang batang babae, hinanap niya ang kanyang tatay at natagpuan niya ang kanyang tatay. Ngayon, sa makatuwid, to make the long story short, sinasabi ni tatay at nung anak na babae, they fell in love. Kaya ngayon, ang ginawa ni tatay, kinuha niya itong si batang babae na anak niya bilang ka-live-in partner na meron namang mutual concern. Ngunit alam naman natin, ito ay isang kaso din at labag din sa batas. Ngayon, ang idinipensa ng abogado ng lalaki, sabi niya ay ganito, kung pinayagan ninyo ang LGBT community na magpakasal ang lalaki sa lalaki, dahil sinasabi ninyo ito ay may mutual concern at sila rin ay nagmamahalan sa isa't isa, bakit hindi ninyo ngayon papayagan itong mag-ama na ito na kanilang sinasabi na sila rin ay nagmamahalan sa isa't isa at meron ding mutual concern? So, Pastor, you are saying that our country should not approve etong law na to, the same-sex marriage. Oo, because it's like opening Pandora's box. Kapag inumpisahan mo ito, marami itong possible na kasunod, mga chain reactions na pwedeng mangyari, questioning kung bakit mo ito pinayagan. Ngayon, kung pinayagan mo ito, maging handa ka rin na questionin o payagan ang merong katulad nitong sitwasyon. Kaya kumbaga, pag pinayagan mo yan, kaya hindi talaga pumapayag. Unang-una, it's against the law of God. Plus, ang dami nitong
chain reactions na po pwedeng mangyari. Nagbalik lang po sa isip ko the interview about Manny Pacquiao. So he is also a Christian, as we all know. Are you sharing the same point of view about homosexuals? Not yet the marriage, but the homosexuality itself. Si Manny Pacquiao, yung kanya ay slip of the tongue. Yun nangyari. Actually, yun ay hindi niya original statement. Nagtaka nga ako talagang masyado lang siyang binomba dahil hindi siya ang unang nagsabi noon. Hindi ko nababanggitin kung sino yung unang nagsabi noon na kinopya ni Manny Pacquiao. Pero yung unang tao na nagsabi na yun, hindi naman siya masyadong binigyan ng ganong klaseng atensyon. Yung pagkakasabi ni Manny Pacquiao, wrong choice of words. Wrong choice of words. Hindi yun pagkukumpara na sinasabing parang hayop ang mga nasa LGBT community. Sinasabi lang niya na yung dito nga kung ang mga hayop ay hindi sila nagpa-practice ng ganun. Sinasabi niya yung pagiging natural na estado ng bawat bagay. That this is something that is not natural. Okay? Ngayon, yung sinasabi naman ni Manny, totoo yung sinasabi ni Manny na it is against the law of God. Unang-una, tandaan natin in the book of Exodus kung bakit sinunog ng Panginoon at ginunaw ang Sodoma at Gomora ay dahil sa kasalanan na yan. Na ang mga lalaki, ang gusto na nilang katalik o ang gusto na nilang kapartner ay kanilang kapwa lalaki. At ganon din naman ang mga babae. Kaya ginunaw ng Panginoon itong Sodoma at Gomora kasi napaka-rampant na ng pagpapractice nitong homosexuality. Now, sabi, paano naman yung mga taong ipinanganak na gano'n ang sitwasyon? Ako rin ay naniniwala na talagang merong mga taong pinanganak na medyo malambot na mga lalaki at mga babae rin man na medyo may katigasan at parang lalaki nga. Okay? As we all know, lahat tayo as humans, meron tayong female hormones and male hormones. Ako bilang lalaki, alam ko, merong maliit na bahagi ng female hormone sa aking katawan. Ngunit mas mataas ang male hormones. At meron naman ang tendency ngayon nito, kaya kung bakit lumalambot ang isang lalaki, ay medyo tumataas yung female hormone sa kanyang katawan. Kaya parang meron siyang feeling na pakiramdam nga ng isang babae o kilos ng isang babae. Pero hindi ibig sabihin nun na siya ay babae na. Okay? So ngayon, mahirap. Oo. At tanging ang Panginoon, sabi nga ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me the strength. Maraming mga homosexual people na talagang bading na bading, bakla na bakla nung araw, na matapos makakilala talaga sa Panginoon ngayon ay isang lalaki, nag-asawa, nagkaroon ng mga anak, at nagtayo ng pamilya. Isang normal at matibay na pamilya. Isang example dito ay si Tonette Macho. Siya ay isang bakla na artista noong araw, panahon ng school bukol, kaibigan nila Tito Vic and Joey. Bago pa sumikat si Vice Ganda, siya ang sikat na baklang artista noong araw. At kanyang sinabi na kung i-rate ang kanyang kabaklaan from 1 to 10, siya daw ay 11. Grabe ang kanyang kabaklaan. Pero matapos niyang makakilala sa Panginoon, ngayon si Tonette Macho ay meron ng asawa, merong anak, at nabubuhay ng normal. Pero makikita mo, pag siya ay naglakad, kapag siya ay medyo nagsalita, andun pa rin na medyo kumukulot ang tono at medyo kumikending ang lakad. Pero tumindig bilang isang lalaki. Okay? Pwede itong mangyari, mga kapatid, in the LGBT community. This is not a hate issue. This is a save issue. Nais natin na mapalaya at mabigyan ng normal at mas magandang buhay. Kasi hindi tayo magkakaroon ng pamilya na masasabi natin na merong tunay na ama, tunay na ina.
at mga anak na po pwedeng kayo mismo ang mag-produce. So sa ganong issue, ngayon baka sabihin niyo naman sa akin, pwede naman tayong, meron naman tayong test tube baby. Oo, test tube baby. Meron naman tayong mga surrogate moms. So mga ganon. Ngayon, again, this is something that is not normal. This is something that is not natural. Okay? And sasabihin natin, these are the innovations of technology because of the human knowledge. Tandaan natin na kung gaano man karami ang teknolohiyang ginawa ng sangkatauhan, halos ganun din karaming problema ang kanyang nagawa kapalit nito. Naimbento natin ang sasakyan, meron naman tayong mga carbon emissions. Naimbento natin ang plastics, ngayon, after many years, paano natin sila itatapon? Naimbento natin ang mga processed foods na na-discover natin ngayon na ugat ng maraming sakit. Na-discover natin ang maraming bagay pero pagdating sa dulo, palaging merong negative output. Only Mother Nature, the normal creation of God, ang makikita natin na talagang kahit dumi ng hayop, dumi na ng tao, may pakinabang pa rin. Pero kapag pumasok na at umeksena na talaga ang merong human intervention, palagi natin nakikita somewhere along the way or pagdating sa dulo, meron siyang mga negative outputs. So, nasabi nyo din po a while ago na it is against the law of God. So, how about the homosexuals or those, they say that they are donating po dun sa mga charities and they go to church and they are even involved in the ministry. And they are saying na kahit ako bakla, I can serve God. What can you say about that, Pastor? Okay naman yun. Wala namang problema doon. Alam nyo, katulad ng sinasabi ko nga I have nothing against people na merong ganong pakiramdam. Kailan ba papasok ang kasalanan? Kung meron kang ganitong pakiramdam, papasok ang kasalanan sa buhay kung pagbibigyan mo ito kapag ikaw ay makikipagrelasyon, makikipagtalik sa iyong kapwa lalaki o sa iyong kapwa babae. Pero as long that you are doing what is good and what is right, God will honor it. Hindi ka para-parasahan ng Panginoon dahil sa iyong nararamdaman. Actually, ang nais ng Panginoon ay tulungan ka sa iyong nararamdaman upang pagtagumpayan mo yan, upang maparangalan mo ang Panginoon at masabi, nagawa ko to dahil tinulungan ako ng Panginoon. So, you can serve God, you can live a normal life. Ako nga kahit yung sinasabi nila na sa military, hindi daw dapat magkaroon ng ganito. Sa akin, as long as you can really do the job, it doesn't matter. Kaya lang din ito binibigyan ng preventive actions ng maari ng armed forces o ng kasundaluhan o ng kapulisan is that iniisip nila na baka bumigay. Baka samantalahin ng sitwasyon na maraming lalaking kasama. Hindi ganon. As long na hindi mo gagawin ang anumang bagay na labag sa nais ng Panginoon, ang makipagrelasyon sa kapwa lalaki, kapwa babae, ang makipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae, you will be fine. You will be okay. It's all right. It's all right. Kung parang malambot ang iyong pakiramdam, it's all right. Kailan din papasok na ganito, yung baka mamaya naman nga, hindi ka nga nakikiapid sa kapwa lalaki, kapwa babae, kaya lang nakadamit babae ka naman. Yung mga ganong bagay, ang lalaki ay dapat magdamit ng panlalaki, ang babae ay dapat magdamit ng pambabae. Yan din ay nakasulat sa salita ng Diyos. So, as a conclusion, Pastor, do you think it is okay for our country to approve the same-sex marriage? Again, it's a big no. At hindi talaga ako pabor na ma-legalize ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Again, it's like opening Pandora's box. Marami itong mga kasunod na posibleng negatibong bagay, implikasyon na mangyayari. Hindi lang yan ang mga batas na isusulong kapag pinayagan itong same-sex marriage. So, our national constitution
is founded in the words of God. Ito ay ipinorma sa konstitusyon ng Amerika na kanila ring sinasabi na ibinase rin nila sa salita ng Diyos. At nawa, talagang ang moralidad na standards ng ating bansa, palagi nating ibase sa salita ng Diyos at hindi lamang sa filosofiya o pananaw nating mga tao. Dahil ang tao patuloy magbabago, pero sabi nga ng salita ng Diyos, I am the same yesterday, today, and forever. Again, Pastor, thank you very much and God bless you. Maraming salamat at nawa pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Salamat. Thank you again, Pastor Alan of Great Commission Fellowship, Laguna. No matter what reason, we should never take for granted our power as an individual. This is your world. Get involved. Again, this is Charmaine Batiao for your daily dose of world issue herein. It's my world, it's my care.